Magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan. Ito ang good news. Yung good news sa mga estudyante at sa mga magulang at lalong-lalo na sa mga maritime higher education. Yung Magna Carta for Seafarers ay hindi daw pinirmahan ng ating honorable President na si President Bongbong Marcos. So yun din ang ating panalangin na hindi mapirmahan dahil ito ay pabigat sa mga magulang, sa mga estudyante at siyempre lalong-lalo na sa mga maritime higher education. At saka yung mga nangangarap na maging seaman, lalong-lalo na yung mga may hirap. Kasi alam nyo ba, ang pagbabarkong, ang profesyon na seaman ay para lang sa mga may hirap. Bakit kamo? Kasi mahirap nga ang trabaho. Mayroon naman na kumukuha ng seaman na mga anak mayayaman pero hindi nagtatagal kasi hindi nila kakayanin ang trabaho. Pabigat kasi yon yung Magna Carta Seafarers na isinama yung mga estudyante. Dapat nag-concentrate lang yung scope or focus ng Magna Carta sa mga seaman lang. Kasi nga, sa title pa lang, Magna Carta for Seafarers, sa mga seaman talaga, hindi sa estudyante. Kaso lang, base sa mga nakalap natin na balita, kaya isinama yung mga estudyante or maritime higher education na ay required ng training ship. At yung mga domestic ship naman ay required din na kumuha or magtanggap ng mga kadete. At ganun din yung mga foreign vessel na registered under Philippine flag. So marami kasing maapektuhan doon pa lang sa parte ng seafarers. Maraming maapektuhan doon pa lang sa parte ng mga estudyante. So there's a domino effect. Unang-una, i-required yung mga barko na domestic na at least 20% sa cargo, 30% sa passenger. Ang tanong, saan isasaksak yun? Saan yun titira or kabina? So, maapektuhan na naman yung capacity. At saka, yun nga ang sinasabi ko, doon sa training ship, napakamahal ng training ship. Napakamahal ng operational cost. At sinasabi pa doon na nire-required na magkaroon ng training instructor. Kaya ang suggestion ko nga sa previous vlog ko, na kung ano yung nasa barko, kung ano yung nasa loob ng barko, i-provide lang ng maritime higher education sa kanyang facilities, sa classroom, okay na tayo doon. Sa navigation, walang problema dahil mayroon ng simulator. Ganon din sa engine. Kaso lang, base sa mga naging kadete ko, yung ibang mga maritime higher education daw ay hindi naman pinapagamit or bibihira. So sana ipagamit para lalong matuto. Isa pa nga sinasabi ko, kung i-required mo ang mga maritime higher education ng training ship,
So, ang tanong, anong klaseng traineeship? Ilalagay mo doon yung mga lahat na nandoon, upgraded, updated sa mga equipment. Then, magkukonsumo pa ng gasolina. Magbabayad pa sa port dues. So, talagang lalong malaki ang gagastusin ng maritime training, higher education, or ng mga eskwelahan. Kaya, yun nga ang pinopropose ko na tanggalin na lang ang shipboard training for the completion of academics, compliance. Then, tapos na. Bigyan ng bachelor degree ang mga estudyante para kung sakaling hindi sila palarin or hindi pa makapag-apply sa barko, pwede silang tanggapin sa ibang company or ibang trabaho na nagre-required na any 4-year course or bachelor course. So, at least hindi matatambay ang mga tao. Ilagay lang yung lahat ng mga activities or lahat ng mga workshop, lahat ng parte ng barko sa school. Ang pagkakaiba lang ay walang alon. No? Yun ang sinasabi na ang diferensya lang doon ay walang homesick kasi everyday makakauwi sa family. Ito follow na lang yun. Pagkatapos ng academics and maritime higher education, then mag-apply na sila sa barko for cadetship. So dapat yung cadetship program, no, ay ang magre-required na yan ay ang STCW. Ang magre-regulate na yan ay ang STCW na under ng Marina. Kasi doon naman kinakailangan yan na ang STCW is for seafarer, hindi for student. Ang meaning ng S ay seafarer, hindi po estudyante. No? Kaya sana, no, may address ang problema na to at yung Magna Carta na yan ay maayos ng maigi, ma-review ng mga right person na walang kinikilingan or ma-review ng tamang tao para maging maayos ang ating seafarer career. So, ang sabi ng ating kaibigan ay ibinalik sa BICAM. Ibig sabihin, binalik sa Kongreso or Senado. BICAM kasi is two legislative houses. So, hindi ko alam kung alin ang maunang magre-review, no? Yung Kongreso ba or yung Senado or sabay sila, then pagbabanggain. Ang tanong, sino ba ang magre-review? Marami kasing mga batas na umiiral na nilagay lang doon. Parang ang ginawa ng Magna Carta for seafarer sa aking sariling opinion, parang dinampot-dampot lang. Mayroon ng doon sa POAA standard regulation, mayroon ng sa labor, Maritime Labor Convention, nandoon na lahat yun. Parang ginanon-ganon lang. Maraming mga nagsisinungaling din na seafarer. No? So, dapat ilagay din doon, hindi lang one-sided. Mayroon nga akong kaibigan na nakailang file na ng claims. Yun ay malinggiring lang. So, lahat ng side, hindi lang on the side of the seafarer na magbibenepisyo, lalo na sa mga claims. So, kailangan, pag nagsinungaling ka, na-found ng sinungaling ka, parusahan din. At ang sa akin ay kailangan dapat na mayroong protection or mayroong mga
magtatanggol sa seafarers for free na yun ang dudulugan. Parang parehas ba sa pag may kaso yung PAW. So, sana magkaroon din ng special. Kasi ang nangyayari, maraming mga nag-aalok dyan na ganon, bubulungan-bulungan, sasabihin, marami kang makukubra, makakapera ka dito, magsinungaling, o bla bla bla. So, kailangan both parties. Kaya, humihingi nga ako sa aking idol na si Captain Flores kung mayroon siyang kopya para makapag-contribute naman tayo ng side natin sa seafarers. So, maraming salamat. Sa muli, si El Capitan, no? Tayo nagpapasalamat na hindi napirmahan kasi maraming gusot na dapat ayusin itong Magna Carta for Seafarers. So, Diyos mabalos sa Indogabos.